Okay, magandang araw sa iyo. Sisimulan natin ang ating pagsisiyasat ngayon sa isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Tama, ito yung GR number 264352 na lumabas lang nitong December 4, 2023. O nga, at ang kaso ay tungkol sa rape. Medyo mabigat na usapin nito. Totoo, pero mahalagang himayin natin base mismo sa mga nakasulat sa desisyon ng korte. Exactly. Para sa iyo na nakikinig, ang layunin natin ay busisiin yung mga detalye, yung naging hatol sa iba't ibang korte, at syempre yung mga legal na prinsipyo, yung mga doktrina na naging basehan ng final na desisyon. Tara, simulan na natin. Sige. Ang kaso, nagsimula ito sa isang paratang ng rape laban kay, tatawagin nating XXX264352. Yes, ang complainant, yung biktima, ay si AAA 264352 na hipagpalan niya. Hipag, okay. At kailan daw nangyari ito? Ayon sa impormasyon, December 10, 2016, ginamitan daw ng dahas, pananakot ni XXX264352, si AAA 264352, para makipagtalik labag sa kalooban niya. At syempre, ang akusado, ano ang naging plea niya? Nag-plead siya ng not guilty. Itinanggi niya yung paratang. Okay. So, sa korte, paano lumabas yung mga kwento? Dalawang bersyon yan, di ba? Oo, dalawa talaga. Unahin natin yung sa prosecution. Tumistigo syempre yung biktima, si AAA 264352. Ilang taon na siya noong nangyari yun? Medyo may edad na raw. Oo, 69 years old na siya noon. Grabe, no? Grabe nga. At ano ang salaysay niya? Medyo detalyado ba? Sobrang detalyado. Ayon sa kanya, mga bandang 10:30 ng gabi raw yun, natutulog siya sa kubo niya nang bigla siyang pinasok ng akusado. Pinasok sa loob ng bahay. Oo, tapos hinawakan daw siya sa kamay, itulak sa pader. Nagtangka pa nga siyang lumaban Kumuha siya ng bolo. Wow! Lumaban siya. Pinilipit daw yung kamay niya. Grabe naman yun. Tapos anong nangyari? Doon na raw siya sa pilitan nung inihiga sa kama. Itinaas yung duster niya, ibinubuka yung mga hita, tapos dinaganan siya. Oh my. At ayon sa testimonya niya, ipinasok ng akusado yung ari nito sa ari niya. Talagang sinabi niya yun sa korte. Ang bigat pakinggan. May sinabi pa ba yung akusado bago umalis? Meron pa, sinabihan pa raw siya na huwag isara yung pinto kasi babalik pa raw ito. Nakakatakot naman yun. May iba pa bang tumestigo para sa prosekusyon? Meron. Yung anak ni AA264352, si CC264352. Nagising daw siya kasi sabi ng kapatid niya, parang umuungol yung nanay nila. Umuungol sa sakit? Oo, parang ganon. Kaya pinuntahan niya sa kubo. Nakita niya raw yung nanay niya na umiiyak, nasasaktan. At doon na siya nagsalita. Doon na umanin yung ina na ginahasa siya nung akusado. Kaya nag-report sila agad. Buti naman nag-report sila agad. May ebidensya bang medical na sumuporta dito? Meron, at ito yung importante rin. May medical findings si Dr. Medardo Estanda based to sa living case report na ginawa noong December 12, 2016. So, 2 araw pagkatapos ng insidente? Tama. At ano ang nakita? Nakumpirma sa report na may nakitang spermatozoa sa ari ng biktima. Spermatozoa? Oo. At ang sabi sa report, ito ay compatible with previous sexual intercourse. So nagtugma sa salaysay ng biktima. Okay, malinaw yung panig ng prosekusyon. Ngayon, punta naman tayo sa depensa. Itinanggi ng akusado, di ba? Anong sinabi niya? Ang depensa niya, classic. Alibi. Alibay? Saan daw siya nung gabing yun? Nasa sabungan daw siya, sa kabilang bayan pa raw, mula 10:30 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya sabi niya, imposible na siya yung gumawa ng krimen. Sabungan. Okay. So, dinala yan lahat sa Regional Trial Court, sa RTC. Ano ang naging hatol? Sa RTC, napatunayang guilty beyond reasonable doubt yung akusado. Guilty. Bakit daw? Ano ang mas matimbang para sa RTC? Mas pinaniwalaan ng hukom yung direkta at detalyadong testimonya ng biktima, si AA264352. Lalo na yung parte na 69 years old na siya at nagtangka pang lumaban gamit yung bolo. Ibig sabihin,
Nakitaan ng kredibilidad yung salaysay niya despite her age or perhaps because of it na rin? Parang ganon, mas matibay daw yun kumpara sa simpleng pagtanggi lang at alibi ng akusado. At ano ng parusang iginawad? Reklusyon perpetua. Bale, habang buhay na pagkakakulong niyan at pinagbayad din siya ng danyos. Magkano yung danyos? 3 klase. PHP 100,000 para sa civil indemnity, PHP 100,000 para sa moral damages, at another 100,000 para sa exemplary damages. Bale, P300,000 lahat. Okay, malaking halaga rin yan. Pero syempre, hindi dyan natapos yan, no? Umakyat pa yan. Oo, umapela yung akusado sa Court of Appeals sa CA. Ano naman ang mga argumento niya sa CA? Inulit lang ba niya yung alibi? Hindi lang yon, giit niya sa CA, hindi raw kapani-paniwala yung testimonya ni AA264352. Kasi daw, base sa medical report, walang physical injury, walang sugat o punit sa ari. Ah, yun pala. Ginamit niya yung kawalan ng physical injury. Oo, tapos sinabi pa niya na kung nagkaroon man daw ng sexual intercourse, baka may pahintulot naman daw yun. Teka, pahintulot? Paano niya nasabi yun? Kasi daw, hindi naman daw lumaban o humingi ng tulong si AA264352. Yun ang argumento niya. Siyempre, kinontra yan ng Office of the Solicitor General, OSG. Delikado yung argumentong yan, lalo na't may testimonya ng pag-agaw ng bolo. So, paano tinignan ng CA itong mga puntong to? Pinaniwalaan ba nila yung akusado? Hindi. Pinagtibay ng Court of Appeals yung conviction. Guilty pa rin. Kahit walang major physical injury? Oo. Sinabi ng CA na napatunayan pa rin yung lahat ng elemento ng rape under the law. Yung pakikipantalik at yung paggamit ng puwersa o pananakot. So, hindi requirement yung grabing sugat para masabing rape? Hindi raw kailangan. Yung force o intimidation, sapat na yon na napatunayan naman daw sa testimonya ni AA264352. Tapos, yung alibay. Ano ang sabi ng CA sa alibay niya? Mahina raw talaga. Kasi mismong akusado, umamin na yung sabungan, mga 11 kilometers lang ang layo. 11 kilometers? Hindi naman pala ganun kalayo. Oo. Wala pa raw 1 oras na biyahe yon. Kaya sabi ng CA, hindi niya napatunayan na physically impossible para sa kanya na pumunta sa lugar ng krimen. Hindi sapat yung alibi niya. I see. May binago ba ang CA sa hatol ng RTC? Meron. Yung conviction, affirmed. Pero yung danyos, binabaan. Oh, bakit binabaan? Magkano na lang? Ginawang tig 75,000 pesos na lang bawat isa yung civil indemnity, moral at exemplary damages. So, 225,000 pesos na lang, lahat. Hindi na elaborate masyado sa decision summary kung bakit exactly binabaan. Pero yun ang naging hatol ng CA. Okay. So, affirmed ang guilt pero reduce ang damages. Siyempre, hindi pa rin sumuko yung akusado. Umabot na to sa Korte Suprema. Ito na yung pinakamataas na hukuman. Dito nagiging mas crucial, no? Tama. Dito na talaga magkakatalo. At ano ang naging final na passion ng Supreme Court? Ano nga ba? Kinatigan ba nila yung CA o binaliktad? Ibinasura ng Korte Suprema. Yung apela, pinagtibay nila yung hatol na guilty sa salang rape ang akusado. Guilty pa rin. So, consistent. Mula RTC, CA hanggang SC. Oo. At yung parusa, reclusion perpetua pa rin. Nanatili yon. Ano yung mga naging highlight sa desisyon ng Korte Suprema? Ano yung mga prinsipyong binigyang diin nila? Kasi ito yung mahalaga para sa ating mga listeners. Yung mga doctrines. Okay. Unang-una, muling sinuri at pinagtibay ng Korte Suprema yung mga elemento ng rape sa ilalim ng Article 266A, 1 ng Revised Penal Code. Ano yon? Una, dapat may pakikipagtalik sa babae. Check yon, based sa testimonya at medical findings. Tama. Pangalawa, dapat may paggamit ng puwersa, pagbabanta o pananakot. Check din yon, based sa testimonya ni AA264352 tungkol sa pagtulak, pag-agawan ng bolo, pagpilit sa kanya. Exactly. Sabi ng Korte Suprema, malinaw na napatunayan pareho yung elementong yan, primarily through the direct, unwavering testimony ng biktima.
At sinuportahan pa ng medical findings yung presensya ng spermatozoa. So, binigyan talaga ng bigat yung testimonya ng biktima. Ito ba yung isang major doctrine dito? Oo, binigyan diin ng Korte Suprema yung matagal ng doktrina na sa mga kasong sexual assault, lalo na rape, ang testimony ng biktima ay may special weight. Basta't ito ay, positibo sa pag-identify sa salarin, tapat, detalyado, at walang ebidensya ng masamang motibo para magsinungaling. Sapat na yon para sa conviction. Sapat na raw yun, lalo na kung consistent at corroborated. Kahit pa nga sa maliliit na detalye, tulad ng medical evidence dito. Inulit din nila yung prinsipyo na ang factual findings ng trial court, lalo na sa usapin ng credibility ng witness, ay binibigyan ng mataas na respeto ng appellate courts. Lalo na kung sinang-ayunan pa ng CA, di ba? Tama. Lalo na kung affirmed ng CA, mas binibigyan niya ng bigat. Kasi yung trial judge yung direktang nakakita at nakarinig sa testigo eh. Makes sense. Ano pa? Yung tungkol sa alibi. Ano ang sabi ng SC doon? May doktrina din ba dyan? Meron din. Inulit ng Korte Suprema yung strict standard para sa depensang alibi. Hindi raw sapat na sabihin mo lang na nasa ibang lugar ka. Ano ang kailangan patunayan? Kailangan mong patunayan through clear and convincing evidence, hindi lang na nandoon ka sa ibang lugar, kundi na physically impossible para sa'yo na makarating sa crime scene nung oras na nangyari yung krimen. Yung physical impossibility. Hindi lang improbability. Exactly. Physical impossibility. Dito sa kaso, dahil 11 kilometers lang yung layo at wala pang isang oras na biyahe, sabi ng korte, bigo yung akusado na patunayan niyang physical impossibility na yan. Kaya mahina talaga ang alibay niya. Malinaw yung mga doktrina. Bigat ng testimonya ng biktima sa rape cases at yung strict standard para sa alibay. Ngayon, doon sa hatol, affirmed ang reclusion perpetua. Pero yung damages, di ba, binabaan ng CA. Anong ginawa ng SC doon? Ito yung isa pang interesting part. Itinaas ulit ng Korte Suprema yung halaga ng danyos. Binalik sa original na 100,000 each for civil indemnity, moral damages, and exemplary damages. Oh, binalik sa 100,000 each? Bakit? Ano ang rason ng SC? May special reason ba? Meron, at napaka-importante nito. Ang specific na rason na binanggit ng Korte Suprema ay yung edad ng biktima. Yung pagiging 69 years old niya? Oo. Espesyal na isinaalang-alang ng korte na si AAA 264352 ay isang senior citizen nang mangyari ang krimen. Yung kanyang edad at yung kaakibat na vulnerability nito ay factor sa pagdetermine ng tamang danyos. So, parang sinasabi ng korte na mas mataas dapat ang danyos kapag ang biktima ay mas vulnerable tulad ng isang senior citizen. Pwede ba nating sabihing doctrine din yon? Pwede nating tingnan yon bilang isang mahalagang pagbibigay diin ng korte sa prinsipyong yon, na yung mga circumstances ng biktima tulad ng edad ay relevant sa pag-assess ng danyos, lalo na sa moral at exemplary damages. Parang pagkilala ito sa mas matinding pinsala o trauma na maaaring idulot ng krimen sa isang mas vulnerable na tao. Wow, that's a very significant point. At may iba pa bang binago or dinagdag sa danyos? Pinagtibay din nila yung pagpataw ng 6% na interes kada taon sa kabuuang halaga ng danyos, 300,000 pesos, simula sa finality ng desisyon hanggang sa mabayaran ito ng buo. Standard na yan. Okay. So napakalinaw ng naging paglalakbay ng kasong to, no? Mula sa testimonya sa RTC, yung medical evidence, yung pag-reject sa alibi, yung desisyon ng CA, hanggang sa final na pagpapatibay ng Korte Suprema na may kasama pang pagtaas ulit ng damages dahil sa edad ng biktima. Oo, talagang isang buong proseso. At ang mahalagang aral dito para sa iyo na nakikinig ay kung paano talaga pinapahalagahan ng ating sistema ng hustisya yung klaro, matatag at consistent na testimonya ng biktima, lalo na sa mga kasong tulad nito. Lalo na kapag may corroborating evidence kahit hindi major physical injury. Sa kalagayan ng biktima tulad ng pagiging senior citizen pagdating sa danyos.
Maraming salamat sa paghimay niyan. Talagang luminaw yung mga legal aspects at yung reasoning ng mga korte, lalo na ng Korte Suprema. Walang anuman, mahalaga na naiintindihan natin to. At bilang pangwakas na palaisipan para sa'yo, bukod dito sa mga legal na aspekto na napag-usapan natin, ano kaya yung mga iba pang hamon, yung mga personal, emosyonal, siguro pati sosyal, na kinakaharap ng mga biktima, lalo na yung mga nakatatanda tulad ni AA 264352, sa pagharap at pagpapatunay ng ganitong kaso sa korte? Isang bagay na siguro, maaari mong